natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan! Ilang senador na sangkot umano sa maanomalyang flood control projects pinangalanan na sa pagdinig ng House Infracom. Balitang Bayan! Matapos sumipot sa pagdinig naman ng Senado, Navotas City Representative Toby Tiangco, muling inupakan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbi. Balitang Bayan! Agong project engineer ng DPWH, sisibaki na rin sa serbisyo. Dalawa pang opisyal, pinagpapaliwanag naman ng DOTR dahil sa pekeng driver's license. Balitang Bayan! Papaunlad sa kalakalan ng Pilipinas at Cambodia, isinulong ni Pangulong Marcos, magiging komposisyon naman ng Independent Commission. Iaanunsyo na sa susunod na 2 araw. Balitang Bayan! Balita mula sa Ibayang Dagat, social media ban sa Nepal binawi na matapos ang pagkamatay ng 19 katao sa inilunsad na kilos protesta. Balitang Bayan! Sports, Filipino Olympic pole vaulter EJ Obiena sumungkit ng tansong medalya sa World Athletics Continental Tour sa China. Balitang Bayan! At sa showbiz, komedyanteng si Michael V may pasilip sa kanyang bagong parody skit. Tuloy-tuloy ang mga balita sa Balitang Bayan! Kasama si Drew Nasino. Magandang tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila, sa buong bansa, sa buong mundo. Ngayon po, araw na ito ng Martes. Ngayon po ay Setyembre 9, taong 2025. Kayo pa rin po ay nakikinig, nanonood sa impilang may todong lakas DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Inyo po makakasama hanggang alauna po tayo, Drew Nasino. Balitang Bayan! Sa oras po na 4 sandali makalipas ang alas 12 ng tanghali, ang inyo pong nakikita sa inyo pong mga telebisyon ay ang nagpapatuloy na pagdinig ng House Infracom. Kaugnay po sa sinasabing anomalya sa mahigit kalahating trilyong pisong flood control projects, kasalukuyang ini-interpellate. Tinatanong ni ML Party List Representative Laila De Lima itong kontraktor na si Pacifico Curly Discaya. Maya-maya po ay babalikan po natin ang kamera kaugnay po sa isinasagawang ikalawang pagdinig diyan sa mababang kapulungan hinggil nga po sa naturang kontrobersya. Sa pagpapatuloy nga po ng mga balita, alamin po muna natin ang magiging lagay ng panahon. Weather update, ihatid naman ni Gia Rafael. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Magandang tanghali, Drew, at happy launch Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng panahon para naman kahit papano may marinig tayong good news. Wala na pong Tropical Depression Tapa na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. Tuluyan na po itong lumabas ng monitoring domain ng Pag-asa. Pero bukod dyan, meron pa easterlies po na umiiral ngayon at nakakaapekto sa Southern Luzon, Bicol Region, Mimaropa, Quezon Province at Panay Island na maaari pong magdala ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan. Samantala, ating 3-day weather outlook, Iloilo City, asahan po ang 3 araw na puro kulog at kidlat. Ang Thursday nga isasamahan pa po ito ng mga pag-ulan, pero ayon sa forecast, may tsansa po na sumikat pa rin ang araw. 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Tacloban City naman, asahan din po ang mga pagkulog at pagkidlat sa loob ng 3 araw at ang pag-ulan on Wednesday bukas, pero may tsansa pa rin naman po na sumikat ang araw. 24 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Kalibo, asahan po ang thunderstorms bukas Wednesday, pero ang Thursday and Friday po ninyo, asahan naman po ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Between 25 to 31 degrees Celsius naman ang temperatura.
Samantala, ang araw po sumikat kaninang 5:45 AM at asahan ng paglubog mamayang 6:03 PM. At bago po ako lumabas, 106 days to go na lang po bago po ulit ang Pasko. Ganun lang kabilis at bigayan na naman po ng mga regalo, kainan at pati na rin ang ating extra sweldo. Sa ngayon, yan muna aking latest weather updates, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not. DWIZ Weather Report. Balitang Bayan. At sa detalye nga po ng mga balita, ibinulgar ni dating DPWH Assistant o DPWH Bulacan Assistant District Engineer. Ito po yung dating DPWH District Engineer na si Bryce Hernandez na sangkot sina Senador Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa maanomalya umanong flood control projects. Ayon kay Hernandez, 355 million pesos ang ibinagsak o ipinasok na pera ni Senador Estrada ngayong taon sa ilang proyekto sa Bulacan, kabilang na ang mga pumping stations at flood mitigation structures sa Hagonoy at Malolos. Hiniling din ni Hernandez na hindi na dapat siyang ibalik sa Senado matapos siyang ipakulong ng mga senador dahil sa sinasabing pagsisinungaling o hindi niya pakikipagtulungan sa Senado. Samantala, sinabi naman ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. na handa siyang magbigay ng proteksyon kay Hernandez kapalit ng pakikipagtulungan nito sa Kamara upang matukoy ang mga sangkot namang senador sa naturang kontrobersya. Balitang Bayan. Muling inupakan ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. si Navotas City Representative Toby Tiangco matapos itong dumalo naman sa pagdinig ng Senado kaugnay sa mga sinasabing maanomalyang flood control projects. Aminado si Congressman Garbin na nagulantang siya sa pagsipot ni Tiangco sa Senado kahapon. Pero nilinaw na ang iprinisenta nitong 13 billion peso budget allocation sa mga flood control projects ay hindi pa inilalabas at walang basehan. Mas mainam pa niya kung talakayin na lang ni Tiangco ang mga flood control projects sa sarili nitong distrito na proyekto rin ng kontrobersyal na mag-asawang kontratistang sina Pacifico at Cesara Diskaya. Siguro dapat pag-usapan yung kanyang insertion at yung kanyang mga flood control projects na umaabot sa, through the years, 6.7 billion na flood control projects na nabotas in a span of 5 years. Pero hanggang ngayon, sa laki ng pondo, baha pa rin ang nabotas. Napodinig ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan. Nakagugulat at hindi ka panipaniwala. Ito naman ang reaksyon pa rin ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. matapos ibulgar ng mag-asawang Pacifico Curly at Cesara Ate Sara Diskaya na binigyan nila ng komisyon ang mga kasalukuyan at dating kongresista maging ang mga ilang opisyal ng DPWH. Ayon kay Congressman Garbin, ibinase na mga Diskaya ang kanilang mga akusasyon sa mga chismis lang. Pero kanyang titignan kung tutugma ang mga isiniwalat nila sa Senado at ang sasabihin ng mag-asawang kontraktor o yung kasalukuyan po sinasabi ng mag-asawang kontraktor ngayon sa Kamara. Bagaman posible anyang maging state witness sina Diskaya, may hirapang patunayan sa korte ang kanilang mga akusasyon kung walang dokumentong hawak. Nagkaroon ng Napoles case at na nakasuhan yung mga mambabatas na na-involved doon sa ghost project sa Napoles dahil may mga pinirmahan yung mga mambabatas. Sila mismo yung nag-endorse ng proyekto na napunta sa mga ghost project or ghost implementation. Pero dito, ang binabasihan mo yung iyong ledger, yung dokumentong pinirmahan ng mga inaakusa mo mambabatas, wala.
Samantala, tiniyak naman ni Garbin na uuwi ng Pilipinas ang kapwa kinatawan mula ako Bicol na si dating House Appropriations Committee Chairman Elizalde Zaldico matapos ang medical check-up nito sa US upang linisin ang kanyang pangalan o sagutin ang mga akusasyon laban sa kanya. Gayunman, aminado si Garbin na hindi niya matiyak kung kailan makababalik si Go. Certainly, he will go home and clear all these things. Nag-issue na rin si Congressman din ng kanyang statement upang pasinungalingan itong mga walang basihan na paratang sa kanya. But surely, he will go home after this all important medical checks up. Ang di ko lang masagot kung kailan. Yan po muli ang tinig ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin Jr. sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Samantala, pinatatanggal na rin sa serbisyong isa pang opisyal ng Department of Public Works and Highways dahil sa pagkakasangkot umano nito sa manumalyang flood control projects. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, gumugulong na ang dismissal proceeding ni Project Engineer Paul Jason Duya mula sa 1st District Office ng DPWH Bulacan. Una nang pinasisibak ipinag-utos ni Secretary Dizon ang pagsibak kina District Engineer Henry Alcantara habang gumugulong na rin ang dismissal kina Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Construction Section Chief JP Mendoza. Kaya naman inaantabayanan sa mga susunod na araw ang mga papel o dokumento para sa dismissal ng mga nabanggit na opisyal. Balitang Bayan! Inatasan na rin ng DOTR na ipatawag ang dalawang engineer mula sa DPWH matapos mabunyag sa investigasyon ng Senado hinggil sa flood control projects na gumamit ang mga ito ng peking driver's license para makapasok sa mga kasino. Agad ipinag-utos ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez sa LTO na beripikahin ang lisensyang iniharap sa naturang pagdinig. Patay sa paunang investigasyon ng LTO, walang record ng lisensyang nakapangalan kina Marvin Santos de Guzman at Joseph Castro Villegas, ang mga alias na ginamit ng dalawang DPWH engineers na dumalo sa Senate hearing. Inatasan din ang LTO na maglabas ng show cause order laban sa mga sangkot at magsumite ng ulat sa Senate Blue Ribbon Committee. Binigyang din naman ng DOTR na nananatili itong nakatuon sa pagpapanatili ng integridad at pananagutan sa lahat ng attached agencies nito at handa makipagtulungan sa anumang investigasyon na kailanganin ang kanilang tulong. Balitang Bayan! Sa oras na 15 sandali, makalipas po ang alas 12 ng tanghali sa pagpapatuloy pa rin ng ilang pampaksa ng mga balita. Komposisyon ng Independent Commission inaasang ilalabas na ni Pangulong Marcos sa loob ng 2 araw. Investigasyon naman ng Kamara at Senado iginagalang ng Palasyo. Buwan ng report, buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inaasang ilalabas na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa loob ng 48 oras ang listahan ng mga miyembro ng Independent Commission na naatasang magkasa ng investigasyon sa mga manumalyang flood control projects. Ito ang siniwalat ng Malacanang habang nasa Cambodia si Pangulong Marcos. Samantala, ginagalang naman ng palasyo ang investigasyon ng Senado at Kamara kaugnay ng mga manumalyang proyekto. Kahit pa may mga aligasyon na ilang mababatas ay may kaugnayan daw sa mga kontraktor. Ayon kay Pangulong Marcos, prerogative ng Kongreso na magkasa ng sariling investigasyon. Wala rin anyang kapangyarihan ang ehekutibo na obligahin ang sino mang mamabatas na mag-inhibit lalo na't walang aamin na may direktang kaugnayan sa mga proyekto. Kaugnay nito, iginiit pa ng Pangulo na maaring makatulong din sa investigasyon ng listatura o makatulong daw ito sa komisyon para makakuha ng karagdagang impormasyon na magagamit naman sa investigasyon ng independent body sa pamagitan ng executive order.
Ang komisyong ito ang magkakasanga ng masusing investigasyon sa mga proyekto ng DPWH. Samantala, nilinaw ng palasyo na buong suporta ang ibibigay ng Independent Commission at inaasang may pagtulungan ang lahat ng ahensya ng pamahalaan upang matukoy ang buong katotohanan sa lahat ng mga irregularidad. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Alas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Sa pagkakataon ito, balikan po natin ang Kamara kaugnay sa nagpapatuloy na pagdinig hinggil sa flood control projects. Si Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly. Drew, naghain ng mosyon na si Kamanggagawa Party List Representative Benny San Fernando para ipakontempt itong contractor ng si Gerard Gilbert na akawa ni Sara Vizcaya, si Curly Vizcaya, si Pacifico. At ito'y dahil nilitan niya ang komite para pagtakda ng katotohanan patungkol pa rin sa listahan ng mga sangkot sa mga anomalyang proyekto ng flood control. Pakinggan muna natin ang nagpapatuloy na pagdinig sa Kamara. Kaya ho hindi sila nakakausap. Meron po tayong pinag-usapang proyekto. Tama po ba ito? Yes po, Your Honor. Mr. Chair, if I may. Mr. Chair, regarding the PTR po, kung wala pong PTR, ang notary, it can be argued that the affidavit is a mere scrap of paper. Jelly. Yes, Drew, at kanina nga, pansamantalang sinispende ng Kamara yung titig ng political may pa rin sa investigation ng flood control project. At ayon kay Delima, hindi siya Tama. Thank you. Hello? Go ahead, Jelly. Yes, ayon nga kay mamayang Liberal Party List Representative Dela Delima, nung siya nagsatanong, humingi itong si Curly Vizcaya nag-executive session. Pero hindi nito nilinaw kung bakit humingi siya ng executive session dahil hindi maayos yung yung paliwanag niya kung bakit gusto niyang i-tutor. Jelly, sino ang kasama nitong si Curly? Kasama ba niya si Sara? Hindi niya kasama, Drew. Wala kayong nakita na sumipot na Sara Vizcaya dito sa pagdinig ng Infrastructure Committee. At ayon nga sa kanya, bumagsak nga daw yung insulin. Pero sa kakaintindi ko, bumagsak yung blood sugar nito ni Sara Vizcaya at mayroon din na paulat na isinugod nga ito sa hospital. Pero nilinaw din itong si Vizcaya na sa bahay at nagpapagaling masama ang pakiramdam at patuloy ding inaalagaan yung apat niyang anak na meron ding ang alam ko, ADHD ang nararamdaman ng mga anak yan. Yung apat. Jelly, kanina binabanggit nitong si Bryce Hernandez, sina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. And di ba pinakontempt at nasa Senate, di ba? Nasa Senate itong si Bryce, doon siya nakapiit. So paano yan? Paano magiging sistema niyan? Yung nire-request niya, gusto niya diyan sa Kamara. Though dito naman sa Senado, diyan siya pinakontempt. Actually, sa Senado, din pa lang sa pinakontempt. Pero dito, wala pang desisyon ang Kamara. Okay. Kung ilipat ba dito sa pulungan, yung contempt order nga na para kay Bryce, Pero kanina, hiniling niya na nga na sana hindi na siya ibalik sa Senado. Dahil siguro baka may pagbabanta rin sa kanya at yun din yung dahilan kung bakit hindi siya nakapagsalita sa pagdinig at hindi niya nilinaw itong mga sangkot sa issue ng flood control project. Alright. Pero kanina din, nanindigan itong si Pasig City Mayor Vico Soto na lantaran nga yung kasinungalingan ng mga mag-asawa na Vizcaya sa usapin ng umano'y anomalyang infrastructure project. Sa pagdinig ng infrastructure, dahil sinabi ni Soto na hindi na bago ka na Pacifico at Sara Vizcaya ang pagsisinungaling. Binanggit din ito ang 2 hanggang 3% ng iginigit ni Vizcaya sa Senate Blue Ribbon Committee na kanilang kinikita sa mga proyekto.
Binigyan din panawagan na kung magiging logical ay katumbas lang ng hanggang 3 bilyong piso ang tubo ng kumpanya inadistraya sa mga proyekto na taliwasan niya sa karangyaan na kanilang pinagyayabang sa isang panayam, partikular na yung pahayag na 11 digits. At buwelta pa ni Soto, ang sinungaling ang mag-asawa ng magnanakaw at isdaan niya Okay. ay nauhuli sa sariling bigay. Alright. Pinag-iingat naman niya yung mga publiko na anyay pinaglalaglagan ng mga senador, mga kongresista, kontraktor at DPWH official upang lituhin yung at agulin yung kwento, yung mismong katotohanan sa issue ng flood control project. Naniniwala si Soto na ang iba sa mga pangalang tinukoy ni Diskaya sa Senate hearing na takot sa anomalya ay maaaring totoo. Ngunit Okay. sa pagkakakilala niya, sa mga ito ay may kakayahan silang magsinungaling. Alright. Jelly, At, babalikan ka ngayon- namin mamaya, Alright. Drew, wala sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito si Patrol 30. Jelly Mendez na buulat para sa yung may parang lakas sa DWI. Nagbabalikan ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Grabe. Bayan. Umiinit ho ang Kongreso, dalawang kapulungan po ng Kongreso at from lower house, magtungo naman po tayo sa Senado. Mga dahilan bakit pinalitan si Senador Escudero bilang Senate President, hindi mo na nais pag-usapan ng mga kapwa senador. Ang detalye buhat kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. May iba't iba daw dahilan ang mga nagsulong at sumuporta sa pagpapalit ng liderato ng Senado. Pero ayon kay bagong Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, ayaw na nila itong pag-usapan at idetalye pa para wag nang magkasakitan pa ng loob. Ayon kay Lacson, ito lang nakalipas na weekend sila nag-usap na 5 miyembro ng minority bloc ukol sa pagpapalit ng liderato ng Senado at nakakuha na sila ng sapat na bilang sa kanilang kinag-usap si dating Senate President Tito Escudero. Tinuri ni Lacson si Escudero dahil sa pinakita nito na pagiging maginoo at statesman par excellence, makakaganitong tanggapin at iginalak nang sabihin nila na may inspirin na sila. Hindi rin ito nagdalawang isip na tanggapin ang alok na siya ang mag-administer ng panunumpa ni Senator Tito Soto bilang bagong Senate President. Samantala, inaasahan na mamayang hapon sa session ng Senado ay banggitin na ang ilang pagbabago sa chairmanship ng ilang committee. Ito sa Patrol 19, Sergio Ortega Bueno, para sa ilang metodong naka sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Iba pang tampok na balita, welcome kay Pangulong Bongbong Marcos na palawakin pa ang economic cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Sa pagdalo ng Pangulo sa ginanap ng CEO B2B Networking Roundtable sa Phnom Penh, binigyang diin ni PBBM ang paglago ng kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa na umabot sa $105.9 million noong isang taon. Malinaw niya itong indikasyon ng pagtaas ng demand para sa mga produkto at serbisyo, gayon din ang mas matibay na kumpiyansa ng mga negosyante sa dalawang bansa. Layunin ng roundtable discussion na higit pang palakasin ang koneksyon ng mga negosyo mula sa Pilipinas at Cambodia. Pinangunahan ng pagtitipon ng Department of Trade and Industry, Cambodia Chamber of Commerce, Philippine Chamber of Commerce at Business Association in Cambodia. Balitang Bayan. At babalik po ang Balitang Bayan makalipas lang may mga paalala. Oras po natin 25 sandali makalipas ang alas 12. Sa pagpapatuloy pa rin po ng Balitang Bayan sa oras na 28 sandali makalipas po ang alas 12 ng tanghaling tapat. Naniniwala si architect at urban planner na si Paulo Alcazaren na kailangang ayusin ng mga lungsod ang kanilang planning system para maiwasan ang problema sa daloy ng trapiko, transportasyon at siyempre pagbaha. Ayon kay Alcazaren, mahalaga ang zoning ordinance at coordination ng mga local government units at national agencies tulad ng DPWH. Marami anyang proyekto ang hindi nasusunod mula sa original na master plan na nagdudulot ng mga naturang problema. Samantala, tinukoy din ng arkitekto ang suliranin sa kawalan ng maayos na plano sa flood control infrastructure sa mga lungsod, lalo dito sa Metro Manila na nagdudulot ng mga palpak na proyekto.
Dapat comprehensive na kasama yung blue and green infrastructure na kailangan maintindihan natin yung natural processes na binibigay ng mga ating 18 river basins. Yung 18 river systems na yan, makakatulong po sa climate change. Kung maganda yung management po natin, dapat may integrated water management. Isa pa yung legislation na kailangan po itulak. Yan po ang tinig ni architect at urban planner si Paulo Alcazaren sa panayam ng DWIZ. Balitang Bayan! Ang kapatayo ng ilang pang mga pag-uulat mula sa labas ng impila. Ay privatization kinwestiyon sa Korte Suprema. Idetalye mo, Patrol 24, Jun Samson. Nanawagan sa Korte Suprema ang iba't ibang grupo at hiniling na ipawalang bisa ang utos ng Manila International Airport Authority na nagpapataw ng mas mataas na singil sa Ninoy Aquino International Airport. Ayon sa samahan ng mga domestic helper sa gitnang silangan o sandigan, itataas sa 950 pesos mula sa dating 550 pesos ang terminal fee sa susunod na taon. Magdudulot din niya ito ng kawalan ng trabaho at pagtaas ng presyo ng pagkain at tubig ay yan na babala ng grupo. Panawagan nila sa Supreme Court na baligtarin at iayon ito sa panawagan ng mga overseas Filipino workers na harangin ang privatization ng NAIA. Magugunitang noong August ay ilang grupo na rin ang naghain ng kahilingan sa korte na ipawalang bisa ang Public-Private Partnership Agreement ng MIAA at ng San Miguel Corporation's New NAIA Infra Corporation. Iginiit nila na labag sa konstitusyon ang MIAA Revised Administrative Order No. 1 at concession agreement nito sa San Miguel Corporation dahil binaliwala umano ang due process at partisipasyon ng publiko. Kasama sa mga umapila ang Migrante Philippines, Gabriela Women's Party, Concerned Seafarers of the Philippines, Bayan, Kilusang Mayuno at Suki. Patrol 34, June Samson, para sa pilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Iba pa balita, pagsusumite ng ehekutibo ng bagong bersyon ng 2026 budget ng DPWH, tiniyak ni Pangulong Marcos. Babalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magsusumite ang ekutibo ng bagong bersyon ng budget ng DPWH o Department of Public Works and Highways para sa susunod na taon. Ayon kay Pangulong Marcos, sinatasan niya sina DPWH Secretary Vince Dizon at DBM Secretary Amena Pangandaman na ripasuhin ang kabuang pondo ng ahensya para sa 2026. Nilinaw naman ng Pangulo na kusang loob nilang gagawin ang review at hindi dahil sa panawagan ng Kongreso na ibalik ang NEP o yung 2026 National Expenditure Program, bunsod ng umano yung mga insertion sa budget ng DPWH. Git pa ng Pangulo, hindi nila nakikita na ibabalik ng Kongreso ang 2026 NEP. Sinabi ng Pangulo na sa halip na gagawin ito ay rirepasuhin na lamang nila ang mahigit 800 bilyong pisong panukalang pondo ng DPWH at muli itong isusumite sa Kamara. Nabatid na binigyan ng 2 linggo ang mga ahensya upang matapos ang pag-review ng budget bago ito ipasa muli sa Kongreso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Iba rin sa budget, iginiit ni House Minority Leader Marcelino Libana ng 4-piece party list na limitado at pansamantala lamang ang kapangyarihan ng small committee ng Kamara taliwas sa pinalalabas na ito ang nagdidikta kung ano ang kalalabasan ng pambansang pondo. Ipinalawanag ni Libana na kailangang ilagay sa tamang perspektibo ang paglikha ng batas lalo't ang papel ng small committee ay tumanggap ng individual amendments para sa General Appropriations Bill o GAB at individual ang amendments ay ipoproseso at ilalagay sa GAB 2 na aaprobahan ng plenaryo. Ang pagbuuan niya ng small committee ay unang ginawa noon pang 18th Congress sa panahon ng Administrasyong Duterte upang mapabilis ang pagtanggap ng mga individual amendments mula sa mahigit 300 miyembro ng Kamara.
Ipinunto ng kongresista na kinakalap lamang ng small committee ang mga panukalang amyenda bago ito sumite sa plenaryo para sa pinal na pagboto. Tinukoy din ni Libanan na ang kinalabasan ng proseso ay dumaraan pa rin sa debate, amendments at pag-aproba sa harap ng publiko. Binigyan din ng minority leader na ang small committee ay dapat maunawaan sa mas malawak na balangkas ng proseso ng budget. Balitang Bayan! Matala pagsira sa mga nasasabat na smuggled items, mga kontrabando, ila-livestream na rin. Nagbabalik si Patrol 24, June Samson. Sisimulan na ng Bureau of Customs ang full coverage at live streaming sa lahat ng condemnation o yung pagsira sa mga nakumpiskang kontrabando. Ayon sa memorandum na nilagdaan ni Commissioner Ariel Nepomuceno, kailangang dumalo ang mga kinatawa ng intelligence at enforcement group sa bawat aktibidad upang tiyakin na maayos at kumpleto ang dokumentasyon, kabilang ang dami ng produktong wawasakin at ang mismong tagal ng proseso. Layunin nito na palakasin ang integridad ng operasyon ng DOC at magbigay ng malinaw na patunay ng transparency at accountability sa publiko. Kasama rin sa obligasyon ng lahat ng pasilidad na magsumite ng kumpletong video recording sa Public Information and Assistance Division para sa publication at safekeeping. Ipinaliwanag din ni Nepomuceno na bahagi ito ng mas malawak na reforma batay sa hangarin ni Pangulong Bongbong Marcos para sa tapat at makataong pamahalaan. Patrol 24, June Samson. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Mandala bagong barkong pandigma ng Philippine Navy na tatawaging BRP Diego silang dumating na sa bansa. Patrol 17, Jopel Peleño sa detalye. Nasa bansa na ang bagong barkong pandigma ng Pilipinas na parte ng AFP Modernization Program. Sinalubong kahapon ng unang guided missile frigate ng Pilipinas na BRP Jose Rizal o FF-150, ang ikalawang Miguel Malvar class frigate at agad naglunsad ng sabayang paglalayag sa layong 14 nautical miles hilagang kanluran ng Botolan, Zambales. Tatawagin ang second war vessel ng Philippine Navy na BRP Diego silang na nakatakdang isa lang sa huling proseso, acceptance, procedures at commissioning bago opisyal na makakasama sa mga active fleet ng bansa. Giit ng Philippine Navy, lalo pang paiigtingin nito ang kanilang operational readiness, maritime domain protection at kapabilidad upang siguruhin ang ligtas, malaya at rules-based international order. Maliban dito, nagsagawa din ng paglalayag ang bagong barko ng Navy kasama ang BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard na tanda ng pagbibigay pugay sa mag-asawang revolusyonaryo na nagbuwis ng buhay para sa kasarinlan ng Pilipinas mula sa kamay ng mga mananakop na dayuhan. Ito si Patrol 17 Chapel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Balikan po natin ang issue po sa flood control projects. Mag-asawang Diskaya disqualified na sa lahat ng mga government projects. Walang natira. Isa pang report mula kay Patrol 24, June Samson. Hindi na maaaring sumali sa alinmang proyekto ng gobyerno ang lahat ng kumpanya na pag-aari ng mag-asawang Diskaya. Ito'y dahil kinansela na ng PhilJets o ng Philippine Government Electronic Procurement System membership ang siyam na kumpanyang konektado kay Sara Diskaya matapos bawiin ng Philippine Contractors Accreditation Board ang kanilang lisensya. Batay sa resolusyon ng PICAB, napatunayang lumabag ang mga kumpanya sa mga requirements sa lisensya at sa procurement laws dahil sa sabwatan at anomalya sa mga flood control projects. Kabilang sa mga kumpanyang nakansela ay ang St. Gerard Construction, Alpha and Omega Construction, St. Timothy Construction at iba pa. Sina Diskaya ay dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga irregularidad sa mga proyekto. Patrol 24, June Samson, para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Isang grupo maghahain naman ng kaso sa Korte Suprema laban sa mga kontraktor na sangkot sa flood control projects. Anong grupo yan? Patrol 30 Agent Patrolya. Maghahain din ng kaso sa Korte Suprema ang Lawyers for Commuter Safety and Protection laban sa mga kontraktor na sangkot sa flood control projects. Kasunod ito ng insidente ng paglubog sa pagbaha ang Metro Manila na nagdulot ng perwisyo sa mga motorista at pasahero. Ayon kay Attorney Ariel Inton, LSCP President, kabilang sa mga sasampahan nila sa Korte Suprema ay sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at Quezon City Congressman na mapapatunayang may pagkukulang o inirereklamo ng mga complainants. Kung ginagampanan lang anya sana ng mga legislators, ang kanilang tungkulin ay walang mapeperwisyo ng mga pasahero at motorista sa malawakang pagbaha. Kabilang sa mga complainants ay ang mga residente ng Quezon City na lubhang naapektuhan ng pagbaha. Narito ang tinig ni Attorney Ariel Inton. Contractors, yung mga involved na DPWH officials, yung mga legislators, maraming sa ating mga legislators, pagka may proyekto, may karatula pa na project na So, I think we will be very careful here dito sa ating demanda. We will not. Una nang naghain ng Commission on Audit at ng DPWH ng 5 fraud audits sa Office of the Ombudsman. Ako si Patrol 38, Jen Patrol, yung nag-uulat sa hipilang may todo na DWIC, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Tigan po natin ang Senado. Eto na. Matapos nga ang pagbubulgar ng dating DPWH District Engineer o Assistant District Engineer na si Bryce Hernandez, Senador Jinggoy Estrada nagsalita na. Ang sabi, Patrol 19, Zelly Ortega Bueno. Malamang daw ginagantihan lang siya ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez dahil sa ipinakulong niya ito dito sa Senado. Ito sinabi ni Senator Jinggoy Estrada matapos nakusan siya ni Hernandez na nagpalaan ng 355 million na pesos sa flood control projects kung saan mayroon daw 30% na commitment fee o SOP. Ayon kay Estrada, hindi niya alam ang motibo ni Hernandez pero tiyak daw na binagantihan siya nito matapos na kanyang ipakontempt sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee kahapon dahil sa pagsisinungaling kaya na-detain ito dito sa Senado. Si Hernandez ay pinayagan ni Senate President Tito Soto na dumalo sa pagdinig ng Kamara ng Representantes ng nation ng patiwalian sa flood control projects. Pero kailangan ibalik sa Senado si Hernandez pagkatapos ito na mag-testify sa Kamara. Wala pa nga namang pahayag si Senate President Soto sinasabing kahilingan ni Hernandez na huwag na siyang ibalik sa Senado matapos na naging delegasyon niya laban kina Senator Estrada at Senator Joel Villanueva. Samantala hanggang sa mga oras na ito, hinihintay pa namin ang ipapalabas nila sa board ni Senator Villanueva makaraang paratangan din siya ni Hernandez na nagpalaan ng nasa 600 milyong piso na pondo para sa flood control projects sa kanilang lalawigan sa Bulacan. Ito ang 2019 sa University Bueno. Parte lang ito mga sa DWIC. Nagbabalita ng tama, nagbibigay ng tama. Balitang Bayan! Kontraktor naman ng Zamboanga Port Passenger Terminal sinibak dahil sa umano'y anomalya. Magkanong halaga? Patrol 24, June Samson. Kinansela ng Philippine Ports Authority ang kontrata ng kontraktor sa Zamboanga Port Passenger Terminal Building dahil sa sobrang delay at hindi pagtugma ng disenyo sa kasalukuyang pangangailangan. Sinabi ni PPA Assistant General Manager for Engineering James Gantalao, hindi angkop ang disenyo ng proyekto na sinimula noong 2021, lalo't isa ang Zamboanga sa pinakaabalang daungan sa Mindanao. Sa kabila ng 56% na physical na progreso, tanging 18% pa lang ng kabuuang halaga ang nababayaran sa kontraktor, patutian niya na ligtas ang pondo at maaari pa rin ipagpatuloy ang proyekto sa ilalim ng bagong plano.
Ang naturang pasilidad ay inaasahang makakatanggap ng hanggang 3,500 na mga pasahero at magsisilbing modernong terminal para sa mga biyahero at kargamento sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at mga karatig na ASEAN countries. Patrol 24, June Samson para sa Intilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Tanggap naman tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Angeles City Government naglunsad ng sagip homeless o sa homeless at displaced individuals. Mula sa Central Luzon, detalyeng ihatid naman ni Johnny Gole. Yes, ay nilunsad nga nitong administrasyon ni Angeles City Mayor Carmelo Kapugi o Carmelo Junda sa Tindisigenda. Itong Reach Out program na ang layunin ay upang tulungan at ayudahan itong mga homeless at displaced individuals dito sa siyudad ng Angeles. Sa launching ng proyekto, binisita dito yung mga barangay Pangpang at Santo Rosario. Dito 42 individual ang kanilang natulungan. Kinabibilangan ito ng 21 matatanda at 21 minor de edad. Siyam sa naturang mga matatanda ay kababaihan at 12 ang kalalakihan. Samantala sa mga natulungang kabataan, 4 ang babae at 17 ang lalaki. 12 sa kanila ay pinadala sa kanlunan o kanlungan ng Kabataan Reformation Center at siyam ang dinala o pangkupkupin ng DSWD pang-abot at itong reintegrated into their community sa bayan ng Purak, Pampanga. Layunin ng proyekto, paliwanag nitong si Mayor Lasatin Disikend, ay upang maibsan itong mga individual, lalo na itong mga matatanda at minor de edad dito sa syudad, napakalat-kalat sa lansangan na mamalimos, walang tiyak na uwian o tirahan. Sa pamamagitan niya ng proyektong ito sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng DSWD ay mabigyan sila ng iba yung atensyon, lalo na itong mga matatandang inaban na ng kanilang pamilya. Iba sa kanila ay mula sa ibang mga probinsya na nagsapalaran nga dito sa Angeles City upang mamalimos. Samantala itong mga minor de edad na kanilang ipinadala sa pangangalaga ng DSWD ay pawang naglayas naman sa kanila at nagpakalat-kalat din sa lansangan, namumulot ng kalakal at namamalimos upang makakain. Inirekomenda ng alkalde na pag-aralin sila sa ilalim ng nasabing institusyon. Kasama nito si Mayor Lasatin sa launching ng proyekto ay ang City Tourism Office, City DSWD, City Tourist and Information and Visitor Engagement, City Angeles City Police Office, Liga ng mga Barangay sa pakikipagtulungan nitong DSWD Regional Office 3. Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impila May Todo Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, binida ng Mega World ang kanilang layunin na mapangalagaan ang kalikasan, kaya naman itinuturing ito bilang isa sa pinakamalaking developers na nangunguna pagdating sa usapin ng sustainability. Bilang isang organisasyon na nagtatayo at nagbubuo o nagpapatayo ng malalaking urban projects sa buong Pilipinas, gaya ng Eastwood City, McKinley Hill, Uptown Bonifacio at Newport City, malaki ang papel na ginagampanan ng Mega World sa pangangalaga ng kalikasan at iba't ibang komunidad. Isa sa mga proyektong ginawa o itinayo ng Mega World nitong nakaraan ay ang pakikipagtulungan kasama ang Philippine Army para sa Pag-alab Program. Layunin nitong paigtingin ang pagkakaisa ng mga Pilipino para tuloy-tuloy na umunlad ang komunidad. Balitang Bayan. Babalik po muli ang Balitang Bayan. Makalipas lamang ilang mga paalala, oras po natin. Kapitan Giljon Reyes na may designation District Engineer, hindi po sa flood control kundi sa ilalim po ng lupa. 12 minuto bago sumapit ang ganap na alauna. That time check was brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Arena Plus. Balitang Bayan. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... Sa amin po, ang pagkakaiba kay Congressman Joel sa Good Government, pagka po mga corruption allegations na po, siya na po yung nagsisiyasat nun. Pero sa amin po,
kami po yung basically oversight committee po ng Kongreso. So we are able to look into any and every agency or department performance. No? So kung tama ho ba yung paggamit ng pondo, kung nagagawa ho ba nila yung kanila pong mandato, at iba pa hong mga similar na mga trabaho. Well, kailangan ho natin maglinaw, no? Wala na hong pork barrel ngayon. So pinagbawal po ng Korte Suprema yan, panahon po ni Pangulong Aquino. Pero yung pong tinatawag na congressional amendments, congressional initiatives, congressional insertions, ay bahagi po yan ng kapangyarihan po ng Kongreso at Senado na tinatawag pong power of the purse, constitutional power po yan. So ibig sabihin, karapatan, kapangyarihan po ng Kongreso at Senado na tignan po, busisiin, palitan yung pong executive proposal, yung National Expenditure Program na sinasubmit po sa Kongreso. So para lang humalinaw, yung congressional insertions or initiatives or amendments, hindi ho lahat yan masama. Yung mga balita sa Balitang Bayan. Kasama si Drew Nasino. Sa huling sigwada po ng Balitang Bayan, sa pagpapatuloy pa rin ng mga tumatambay na balita, itinurn over na ng Philippine Charity Sweepstakes Office ang kanilang mandatory contribution sa Girl Scouts of the Philippines na nakakalaga ng halos 280,000 pesos. Pinangunahan ni PCSO General Manager Mel Robles ang bibigay ng cheque kay GSP Finance Staff Christian Soriano na isinagawa sa PCSO Main Office sa Mandaluyong. Ang nasabing donasyon ay bahagi ng net proceeds mula sa 6-digit lotto draw na isinagawa nitong nakalipas na Mayo 27. Alinsunod sa Republic Act No. 620, kailangan magsagawa ng special sweepstakes draw ang ahensya kada taon kung saan ang kinita rito ay ilalaan para sa mga programa ng Girl Scouts of the Philippines. Sinabi naman ng Girl Scouts na ang kanilang natanggap na donasyon ay gagamitin para sa kanilang youth and community project kabilang na ang community development activities, gender sensitivity training, health and wellness programs at iba pang aktibidad na magpapalakas sa pagkakaroon ng pantay na karapatan at oportunidad para sa kababaihan. Tinutulungan ng PCSO ang Girl Scouts of the Philippines sa loob na ng 7 dekada dahilan para makapagbigay ito ng inspirasyon sa mga batang kababaihan sa bansa. Balitang Bayan. Alright, sige. Alamin ho natin ano nga ho ba ang nangyayari. Update po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Balikan po natin ang pagdinig. All right. Nabasa ba? All right. Next slide, please. Yan, may pinakikita pong mga text messages. Who is this person? Who? That's from my phone, Your Honor. This is maybe nagkabaliktad po. Yung susunod po ang una. Ito po. This was way back 2022. The time when Beng Ramos was introduced to me by my boss, D. Alcantara. And sinabi niya dito na may project na binigay si Boss Henry Alcantara sa kanya. So, from WJ Construction, yung ano po, yung tao. And related sa kanya si Miss Beng Ramos, which is staff of Senator Jinggoy. Dito po is conversation. So, excuse me, before proceeding, can we state for the record again who is Beng Ramos? Staff of Senator Jinggoy Estrada po. Staff of Senator Beng Ramos is a staff of Senator Jinggoy Estrada. Yes po, Your Honor. All right, please proceed. This was the time na meron pong project na binigay si Boss Henry Alcantara kay Miss Beng Ramos through Miss Mina of WJ Construction. So, yun po yung ginamit na license or contractor. At nandyan po yung pag-uusap kung kailan po magde-deliver ng obligasyon dahil kailangan po ni Boss Henry. All right. Sige po. Okay. Okay na. All right. Sige po. We will give
District Engineer Henry Alcan, before proceeding to the different topic na po, we will give you the right to reply. Yung pong huling picture, wala naman pong binabanggit na ako po yan eh. Siya po ang kausap. Yung una po, yung kay Senator Joel, ang tanda ko po dyan, nagre-request po siya ng mga multipurpose building, yung secretary at that time. Tapos po, nung nandun po kami sa hearing sa Senate, kinausap ko po siya, sabi niya, nagre-request ako kay secretary, papalo up po na lang. Ilan po yan? Wala naman po nakalagay dyan na ako'y may transaksyon ng financial sa kanya. Nagre-request po siya, normal lang po, nagre-request po siya ng multipurpose building, additional po sana, para mailagay po sa Bulacan po. Yun lang po, Your Honor. Alright, thank you. Mr. Chair, 1 minute. Tanong ko lang, yung dun sa pera, ano explanation niya po? Your Honor, yung pera po na yun, yung nasa bahay na po yun, I think po, yan po ay pera ng contractor po na nakolekta, nagamit ang ibang lisensya, doon lang po dinala, at nagkatuwaan po na picturean po yan. That's not for the proponent, Your Honor. Alright. Okay, we will proceed. Alright, sige, babalikan po natin ang maya-maya itong nagpapatuloy po na pagdinig diyan sa Kamara kaugnay po sa flood control projects at ipinapakita nga po kanina ito po mga dating district engineer ng DPWH sa Bulacan sa katawan po ni na Ginoong Henry Alcantara at ng kanya pong dating assistant district engineer din na si Bryce Hernandez, yung conversation po sa pagitan nila at ng sinasabi nilang tao o tauhan ni Senador Jinggoy Estrada. Maya-maya po ay babalikan po natin yan at kasalukuyan nga pong tinatanong si Ginoong Pacifico Curly Diskaya, isa po doon sa mga kontratista. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Sumapanas sa 19 ang patay sa Nepal bunsod ng malawakang kilos protesta. Social media ban at korupsyon ang naging mitya ng nasabing protesta. At ipinaliwanag ng Nepalese government na paglaganap ng troll accounts, fake news at scam ang dahilan kaya't ipinatupad ang social media ban. Gayunman kalaunan, binawi din ng Nepal ang naturang pagbabawal. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sumungkit ng bronze medal ang Pinoy Olympic pole vaulter na si EJ Obiena sa World Athletics Continental Championship. Nasungkit ni Obiena ang 5.65 meters dahilan ng kanyang panalo. Kasalukuyan nga sa rank 7 ang Pinoy pole vaulter sa World Men's Pole Vaulting rank. Ginanap ang torneo sa Beijing, China habang nakatakdang lumahok muli si Obiena sa isa pang torneo nagaganapin naman sa Tokyo, Japan sa Setyembre 13 hanggang 21. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Pinasilip na ng ni Michael V, si Bitoy, ang panibagong parody skit na mapapanood po ito sa gag show po sa 7. Sa isang social media post na may caption na hindi pa tapos ang hearing, ipinakita ang video ni Bitoy na may pagkakahawig sa kontrobersyal na kontratistang si Sara Diskaya. Mani naman ang sari-saring reaksyon mula sa mga netizens ang naturang teaser dahil marami na rin pala ang nagsabi kay Toy Bits na may pagkakahawig sila ni Ate Sara D. Sara D. Diskaya. Akala nyo sinong Sara D, ha? Kamakailan ay naglabas din ang Comedy Genius ng lumang clips na nagsasalita ng British accent o meron siyang British accent. Kaya't lalong umugong ang request
ng netizens na gawin na ni Bitoy ang naturang parody. Ipapalabas po ang parody skit sa Biyernes. Biyernes ba? At Setyembre. At Biyernes na ba yun? Linggo. Oo, sa Linggo. Linggo po yun Setyembre 14. Nakalagay dito, Biyernes, September 14. Baka hindi baka ibang ibang taon to. O siya, sige. At bago po tayo magpaalam, batiin lamang po muna natin ng maligayang kaarawan ng mga nagdiriwang po ng kanila pong birthday. Tama ba ito? Today ba ito? O nung isang araw pa? Birthday pala ni Ginoong Ray Balenya, Happy birthday! Acting Vice President at Corporate Groups o Corporate Affairs Group po ng PhilHealth. Happy birthday kay Sir Ray. Binabati ka ng aming pong news director na si Miss Judith Estrada Larina. Happy birthday! At si Kuyang John Ibanez. Batiin din natin ito si Raymond Torres, ating pong DWIZ and Aliw Transmitter Technician. Gayon din po si Leslie Semaurio, ating pong DWIZ and Aliw Accounting Department sa Aliw Accounting Department. Happy birthday, maligayang karawan po sa lahat po ng kanila pong mga nagdiriwang po ng karawan ngayon pong araw po na ito ng Martes, Setyembre 9, taon 2025. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ at Aliw Channel 23, ito po muli niyo lingkod, Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama, standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan, DWIZ Network News kasama sina Angelo Baino at Gia Rafael.